Po tayo sa ating pong series on the book of Matthew. Nasa Matthew chapter 10 po tayo. Still on the disciples, Matthew chapter 2. Matthew chapter 10 verses 2 to 4. Nakalagay, now the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother, and James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, the one who betrayed him. Pero nandito po tayo ngayon sa verse 3 of the second group. Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector. So, babalik po tayo dun sa tanong na ano ba ang uri ng mga tao na ginagamit po ng Panginoon. So, hinati po ulit yun pong second group sa tigda-dalawa. At sa group na ito ngayon, makikita po natin ay si Philip at ang kanya pong best friend at ang kanya pong kaibigan na si Nathaniel, na mas kilala po natin doon po sa Synoptic Gospels, Matthew, Mark, and Luke, na Bartholomew. Pero po doon po sa Book of John, ang tawag po sa kanya ay Nathaniel. So, what does God require of those who serve Him? Ano po yung qualifications? In a world full of qualifications, ano po kaya yung qualification na meron ang Panginoon sa pagtawag sa kanya pong mga disciples and later on magiging apostles? So, we know that disciples means learner, pero ayaw po ng Diyos na manatili lang tayong learner. Gusto po niya na isugo niya tayong lahat to be apostles. So not just disciples, but also apostles. So, kung titignan po natin yung qualification, we can see from the first group na wala pong qualified sa kanila because of their weaknesses. They have their strengths, but they also have their weaknesses. And now, let's go to the second group. Tignan po natin kung qualified din po sila. So, kung titignan po natin dun sa first group, we see that they are not qualified. God or Jesus Christ has only one option, not to use the unqualified. Kasi po lahat po tayo ay may mga imperfections. Ganon din po yung first group na pinaka-closest sa kanyang puso, they are still unqualified. So, pinili ko po yung John chapter 1, verses 43 to 51 para makita po natin yung dalawang magkaibigan na ang pangalan po ay Philip and Nathaniel. So, let's go to the first one. Si Philip, and he should not be confused with the other Philip in the book of Acts. Kasi meron po tayong Philip po doon sa book of Acts, and napag-aralan natin siya na siya po si Philip the deacon na ginamit po ng Lord para ma-witnessan po yung eunuch. Siya po yung evangelist sa Ethiopia. Alam po natin na siya po yung pinaka-first missionary para sa mga black, no? So, ibang Philip po yun. So, magkaibang Philip po ito. So, si Philip po na disciple or apostle, siya po yung tinutukoy po dito sa John chapter 1 verses 43 to 51 or 46 na meron pong direct call sa Panginoon. Siya lang po yung apostle dito na first time na nakita po or na-meet niya po, and then ang sabi po ng Lord sa kanya, come and follow me. It is a direct call, no, na ginawa po ng Panginoon. So, dito po sa verse 43, habang ang Panginoon po ay papunta po siya sa Galilee, doon niya po na-meet si Philip, at nung na-meet niya po si Philip, agad niya po siyang tinawag. Sabi niya sa verse 43, the next day, ano po yung next day? The next day, na pagkatapos na tinawag din ng Diyos si Peter, James, and John, no? Si James and John, James and Andrew, I mean. And then tinawag din ng Lord dito yung magkapatid si Andrew at inintroduce po niya nga si
si Peter sa kanya. So dito po yung 43, ito po yung kasunod. Ang sabi dito, the next day. So Jesus purposed to go to Galilee and he found Philip. No, ito po yung nakasulat dito. So kung titignan po natin, hindi natin alam kung ano po ang Jewish name ni Philip. Because the name Philip is not Jewish. It is Greek. No? Greek po siya. So his name is a Greek name. Lahat po ng 12, yung 11 alam po natin sila, meron po silang mga Jewish name, pero kakaiba po si Philip, hindi natin alam kung meron po siyang close or yung family niya ay meron ding ancestor na Greeks, hindi po natin alam, hindi po nakalagay dito. But somewhat, ang makikita po natin he is like a Greek connection. No? Dahil sa later part ng Book of John, makikita rin po natin na may mga Greeks na lalapit po kay Philip dahil gusto po nilang makilala ang Panginoon. And for some reason, yung meaning po ng Philip ay lover of horses. Makita rin po natin ito kasi yung father po ni Alexander the Great, ang pangalan ay Philip. No? So, he is also always on the second list. He is always on the second group. Pero ang pangalan niya, palaging nauuna siya doon sa second group. No? So, ito po yung grupo kung saan ang Lord ay intimate din but not so intimate like the first group. At makikita po natin sila dito po sa kwento na ito. And for a while, he was also a townsman at Bethsaida. At alam po natin na si Peter and Andrew galing din po sila sa Bethsaida. But they moved to, kasi po yung Bethsaida fishing village po ito. But they moved to Capernaum kasi doon po yung bahay po nila na palagi pong binabanggit sa mga Gospels. And perhaps, magkakakilala or magkakaibigan din po sila. So, there is actually friendships going on dito po sa grupo na ito kasama po si Philip. And I believe that they are all God-fearing Jews. No? Makita po natin na si Peter, si Andrew, si James, makikita po natin that they are all God-fearing, they are all seeking the Lord. At ganoon din po si Philip at ang kanyang pong kaibigan na si Nathaniel. And I believe that they are all fishermen also. Kasing grupo na ito parang fisherman kasi doon sa book of doon po sa chapter 21 ng John, makikita po natin, nung nagbalik po sila sa fishing, kasama po doon si Philip. So, the Synoptic Gospels say nothing about him. Ang alam lang po natin, ang pangalan niya, Bartholomew. Yun lang yung nakalagay, pero wala pong incident na makikita po tayo about him. But in the book of John, makikita po natin siya 4 na beses. No, in-emphasize po ito ni John dito po sa kanyang gospel. And so ito po yung una, yung sa John chapter 1 verse 43, yung the next day, and nakita po ng Panginoon si Philip, and he said to him, "Follow me." So, noon pong sinabi ng Lord na follow me, ang ginawa po ni Philip, ay sumunod po siya agad sa Panginoon. And makita rin po natin na si Philip meron po siyang seeking heart. He seeks the Lord. Makikita po natin ito, it's implied doon po sa susunod na verses kasi po nung tinawag niya po si Philip ay si Nathaniel, ang sabi po niya sa verse 45, Philip found Nathaniel and said to him, "We have found him." Ibig sabihin, hinahanap niya din ang Panginoon. Kasi ang sabi niya, "We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." So dito po sa part na ito, makikita nyo na po yung heart ni Philip na he
a God seeker. Hinahanap po niya ang Panginoon. Bakit? Kasi nga, alam po niya yung pong law. Alam po niya yung sinasabi ni Moses patungkol sa Panginoong Jesus at ganun din po yung mga prophets. Ibig sabihin, he is also searching the scriptures. Kasi kung hindi siya nagsisik ng scriptures, no, hindi niya malalaman na siya nga, na si Jesus nga ang Messiah. So, he had a seeking heart and makita po natin yung statement niya, we have found him. Di ba ganun po yung testimony natin? Nakita ko ang Panginoon, natagpuan ko ang Panginoon. Sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 13, kanina po sa scripture reading, actually sabi niya, you will seek me when you seek me with all your, you will seek me and you will find me when you seek me with all your heart. So, ano po bang tama? Tayo po bang naghahanap sa Panginoon? O siya po yung naghahanap sa atin? Sa point po natin, tayo yung naghahanap sa Panginoon. Kasi kahit po ako noon, nung hindi pa po ako mananampalataya, kaya nga po ako nakarating sa iba-ibang religions, dahil naghahanap ako. No? Sinisik ko kung sino talaga ang totoo, kung sino talaga ang tagapagligtas. I was seeking the Lord. Pero sa kabilang banda, ang sabi po ng Panginoon, Jesus came to seek those who are lost. Ibig sabihin, naghahanap tayo, pero ang Diyos hinahanap din po tayo. So, magkaibang point po yun, no? The sovereign side is that God found you, and the human side is that you found God, no? Or you found Christ. Pero bago po mangyari yun, kinakailangan nagsisik yung heart mo at the same time, ang Lord, nakikita niya yung heart mo, kaya siya po ay magpapakilala sa inyo. Kaya ganun po natin nakilala ang Panginoon sa ating buhay. It is God seeking. God seeks the true heart that seeks Him. Di ba kapag seryoso ka na magbasa ng salita ng Diyos, at seryoso ka na hanapin ang kalooban ng Diyos sa pagbabasa mo ng Kanyang salita, ang salita niya ay nagiging buhay sa atin. Hindi siya mechanical. Alam niyo po yung pagbabasa na magbabasa ka kasi may test mamaya. Iba po yun eh. Pero yung magbabasa ka because you want to know God's will sa buhay mo and you want to know more about the Lord, magkakaiba ka ng ibang revelation sa buhay mo. Iba kasi yung yung nandito lang ang Word of God. It becomes, the Logos becomes alive. It becomes Rema if you are really seeking for the will of God and if you are really seeking for the truth. No? So, ganun po si Philip. He was seeking the Messiah. At dahil po dito, nagpakita po ang Panginoon sa kanya, Jesus found him and said to him, follow me. No? And bukas kasi yung puso, bukas kasi yung isip, bukas kasi yung tenga po ni Philip, kaya nung tinawag siya ng Panginoon, wala pong agam-agam, hindi niya sinabi na, sandali lang, magpapaalam muna ako. Direct yung call, at the same time, direct din po yung pagsunod niya sa Panginoon. So what can we see about Philip? No? Makita din po natin na nung natagpuan po niya ang Panginoon, or natagpuan siya ng Panginoon, ano po yung first impulse? To find his friend, who is also seeking for the Lord. Nakita niya agad, di ba ganun tayo? Kung talagang ikaw ay naligtas, at kung talagang ikaw nananampalataya ka, ng kaligtasan ko ay napakahalaga. Ang una mong hahanapin ay yung mga tao na malapit sa puso mo. Si Andrew, hinanap niya yung kanyang family member. At yun po ay si Peter. Ito pong si Philip, hinanap po niya yung malapit sa puso niya, kanya pong best friend na ang pangalan po ay Nathaniel. So ano po yung good side ni Philip? Una, he was seeking the Messiah. Hinahanap po niya ang tagapagligtas. Pangalawa, he was a God-fearing Jew.
He was religious and he was truly religious. He is honest. We can also learn that his response when being found is also to find someone else. No? Kapag ikaw naligtas ka, gusto mo rin maghanap ng iba para maligtas din sila. You want to share the blessing. The greatest blessing that you could ever have and experience is to find and experience salvation. At napakadamot mo namang Kristiyano kung hindi mo ito ipapamalita or isi-share sa ibang mga tao. Dahil alam nyo, mahirap sa lahat yung pagsisisi na hindi mo na ibahagi ang salita ng Diyos and then suddenly mababalitaan mo yung kaibigan mo ay namatay or nasa bingit ng kamatayan na hindi na po siya pwedeng magdesisyon kung siya tatanggap sa Panginoon o hindi. Yun po ang palagay ko, malungkot. Meron pong 2 member po dito sa Rema na nag-testify ng ganyan, na parehong namatayan po ng kaibigan. Yung isa masaya kasi dun sa last minute na sharean niya at tumanggap. Yung isa naman po ay hindi po niya talaga na-sharean at namatay po siya sa kanyang kasalanan. Pero of course, hindi po tayo kino-condemn ng Lord, but we experience these things para magkaroon po tayo ng lesson, para malaman po natin at ma-feel po natin yung urgency of sharing the gospel. No? So, yun po si Philip. And by the way, kapag wala kang urge na i-share ang gospel sa iyong kaibigan, either, wala kang un-Christian friend, or you don't care anymore. Meron ka bang un-Christian friend? Meron ka bang non-Christian na kaibigan? Or do you still care para sa kanilang salvation? So yun po yung immediate response po ni Philip, to find someone else, to tell them the good news. So, isang katangian niya ay he is a good friend. No? Alam niyo po, ang totoong kaibigan, hindi lang yung, alam niyo po yung meron tayong tinatawag na table companion. Nandyan sila pag lahat okay. Pero pagka ikaw, hindi ka okay, wala po sila, hindi mo sila makita. Pero makita po natin na si Philip, yung experience niya na napakaganda, sinishare po niya ito kay Nathaniel. He had the heart of an evangelist. Kagaya din po siya ni Philip dun sa Book of Acts, na meron din po siyang heart of an evangelist. And you can also see na doon po sa list ng mga disciples, his name is always next to Bartholomew. Palaging, kung magkadikit po si James and John, magkadikit po palagi si Philip at saka si Bartholomew. Palagi pong magkadikit yan. So, yun po yung first verse or first passage na makikita po natin si Philip. Kasi apat po na beses makikita po natin siya sa Book of John. Ano po yung pangalawa? Let's look at chapter 6. Doon po sa chapter 6, verses 1 to 7. Ano po ang meron dun sa chapter 6, verses 1 to 7? Makita po natin dito yung feeding of the 5,000. No? So, ano ba yung isang side ni Philip po dito? Sabi niya sa verses 1 to 7, no? Doon po sa verse 1, ang sabi niya, after these things, anong things? Yung mga nangyari. Doon sa mga nauunang verses. Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee or Tiberias. As usual, a large crowd followed him because they saw the signs which he was performing on those who were sick. Then Jesus went up onto the mountain, and there he sat down with his disciples. Now the Passover, the feast of the Jews, was near. Therefore Jesus, lifting up his eyes, and seeing that a large crowd was coming to him, said to Philip, "Where are we to buy bread so that
this may eat? Yun po ang tanong ng Panginoon. But he was saying this only to test him, for he himself knew what he intended to do. And Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not enough for them, for each to receive just a little. If we notice, Jesus singled out Philip. Hindi niya sinabing Andrew, hindi niya sinabing Peter, hindi niya sinabing Bartholomew. Napakaraming tao, saan tayo bibili ng pagkain? Diba? Bakit si Philip? Okay? Bakit niya tinanong si Philip? Naniniwala po ako na may kanya-kanya pong mga role ang mga disciples. If we remember, si Judas, he's in charge of the what? The money. Okay, siya yung treasurer. Praise God. Bless tayo ng Lord ng napakabait na treasurer dito sa Rema. No? Pero if we remember, Judas Iscariot was in charge of the money bag. Yun pong sinasabi ng Gospels. And I believe Philip is in charge of the food. No? Siya po sa fellowship. Kaya siya po yung mamumroblema. Saan? Paano? Kakain ang lahat ng ito. Pero actually, tinetest lang po ni Jesus si Philip. Kasi alam na po ni Jesus ang gagawin niya. Anong gagawin ni Jesus? Sa dami ba naman ng taong ito, kahit na magkano ang pera mo, hindi mo kayang bumili. So alam na agad ni Lord ang solution. Anong solution? Magkaroon ng miracle. Yun agad. But he was testing Philip. Ang sabi niya kay Philip, saan tayo bibili ng pagkain? Alam niyo po ba, instantly ang sagot ni Philip, kahit 200 denarii, hindi kakasya, kahit makakagat lang ng konti. Alam niyo isang tinapay na ganyan, kumagat ka lang ng konti, hindi pa rin enough. Yun po yung automatic na sagot ni Philip. No? So, yung araw na yon, ano po ang sinasabi sa John chapter 6? Jesus was performing miracles. He was healing the sick. Actually, Philip also was a witness that Jesus turned water into wine sa Cana. Diba? So, ibig sabihin, nakita po ni Philip kung gaano makapangyarihang kumilos ang Diyos. And yet, nung tinanong po ng Diyos si Philip, saan tayo kukuha ng tinapay? Ano bang sabi ni Philip? Kahit na 200 denarii, hindi kakasya para tayo makabili. Hindi sila makakakain ng sapat. Alam niyo po yung sagot na yon? Instant yung kanyang sagot. No? Ano po bang isang denarius? 1 denarius is the sweldo, is the salary of a person for 1 day. Magkano sahod mo sa isang araw? Yun ang isang denarius. Kapag sinabing 200 denarii, ibig sabihin nun, i-times mo. Okay? Yun po yung halaga nun. Okay? So, he gives him an instant answer. He already analyzed it. Kasi nga in charge siya sa food. Tinignan niyang mga tao, ina-analyze na niya. Bago pa magtanong si Jesus, tinitignan na niya na. Walang budget. Walang pera. Hindi natin kaya. Hindi masasagot dito. Walang solusyon dito. Wala tayong pera. Hindi niya naisip na kasama niya maghapon at ilang araw kasama po niya ang Panginoong Jesus na kaya niyang i-multiply ang kahit na ano. That was Philip. Nagsisik siya sa Panginoon. He has a seeking heart. But he is too analytical. He is too pragmatic. He is too materialist. No? Hindi niya nakikita kung paano ang Diyos kumilos na makapangyarihan miraculously in the past. Ang nakikita niya yung ngayon. Awang kwarta. Dolce soldi. No? Iyon po. Nakatingin po siya dun sa imposible. I've got it already figured out and it cannot be done. Siya po yung tao na nakaupo sa isang meeting, sa isang, kunyari, nagme-meeting tayo, meron tayong suggestion, ay, ganitong gagawin natin. Siya po yung tao na magsasabi,
Hindi pwede kasi parang wala na tayong budget. Hindi yan nakasulat sa, ano ba yan? Sa proposed budget. Hindi yan inaprubahan ng budget. Siya po yung taong yun. Kasi nakafix siya doon po sa numbers. Ibig sabihin po, ito po yung weak part niya. Marami siyang strengths. Kagaya po natin, marami tayong strengths. But sometimes our weakness is that we limit the power of God dun po sa nakikita natin. Yung akala natin si Thomas lang nagda-doubt. No. Even Philip and even us. Sometimes we doubt. Sometimes meron tayong mga gustong gawin, kaya lang nagkakaroon ng barriers is because of your lack of faith. Or yung kulang kang ng pananampalataya. No? Dapat, ang sagot niya, ganito, Lord, naghimala kayo, nagpagaling kayo, you turned water into wine, you healed the sick, you cast out demons. Pagkain lang din yung kaya nyo na yan. Dapat gano'n ang sagot niya, di ba? Kay Philip, saan tayo bibili ng pagkain? Lord, kulang ang pera, pero kaya nyo maghimala. Bahala na kayo dyan, problema nyo yan. Di ba dapat po ganun minsan ang ating attitude sa Panginoon? If we really believe that God cares for us and even dun po sa maliliit na needs, naniniwala po ako na God loves us so much, sinave nga niya tayo eh. Yun bang maliit na bagay na pangangailangan mo, hindi niya kayang ibigay? Kaya niya. Di ba? Because nothing is impossible with God. We just limit the power of God. That's why we think things are impossible. But with God, all things are possible. One writer said, the supreme essential of a great leader is a sense of the possible. Isang qualification dapat ng isang leader is meron siyang drive at meron siyang sense of the possible. But Philip had the sense of the impossible and yet, pinili pa rin siya ng Panginoon. No? Nakita niyo po kung paano po kumilos ang Panginoon doon po sa ating mga weaknesses. Because Christ is teaching Philip faith. Marami tayong nararanasan sa buhay natin. It's because God allows. It's because God is teaching us faith. We Christians do not look on numbers. Faith is the substance of things unseen. Lahat ng hindi natin nakikita ng Panginoon. Nakita nga niya na yung tubig naging alak, and yet, hindi niya naisip yun. Kaya kung minsan, sa pangangailangan mo ngayon, anong pangangailangan mo ngayon? Kaya kayang gawin, tanungin kita, kaya ba ng Diyos na solusyonan yung pangangailangan mo ngayon, kahit financially? Kaya ba niya? Ano yung mga dati mong pangangailangan noon na higit pa, na mas higit pa? Sinolusyonan ba niya yun? Why don't you go back to that? Bakit mo tinitignan yung ngayon? Tignan mo yung katapatan ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, sa buhay mo, sa buhay ng iyong pamilya, at makikita mo ang Diyos na buhay. Pag sinabi natin Diyos na buhay, we always pray, Lord, kayo po ay Diyos na buhay at mga pangyarihan. I am saying, when I pray, Lord, kayo po ay Diyos na buhay. Ibig sabihin, hindi patay yung Diyos natin. Hindi siya rebulto. No? Siya'y buhay, na kumikilos, may puso, may damdamin. He is omniscient. Alam niya ang iniisip natin. Alam niya yung pinagdadaanan natin. At bago pa palang humiling sa Kanya, meron na siyang kasagutan. Nothing is impossible with Him. Kaya nga sabi gano'n eh, Lord God, is anything too difficult for you? Di ba? Sabi ni Jeremiah. Okay. And then, yun yung pangalawa, let's go to the third. Yung pangatlo, makikita natin, tignan natin kung nag-improve na siya. John chapter 12, verses 20 to 22.
Now, there were some Greeks among those who were going up to worship at the feast. Alam nyo kasi, may mga Greeks din, meron ding mga Gentiles na naniniwala. No? Naniniwala. They are God-fearing, yung ibig sabihin, Gentiles sila, Greeks sila, di ba? Mga Greeks sumasamba sila sa napakaraming Diyos-Diyosan. No? Pero dahil naririnig nila ang tungkol sa isang Diyos, no? Diyos ng Israel. Kaya meron din sa kanila na nagsisik. So nag-a-attend din po sila ng mga ano ba yan? Yung mga Passover, yung mga ganon, yung mga sa mga na mga Jewish na mga worship. And dito po makikita natin na they were going up to worship at the feast. Anong feast ito? Okay? Passover. These people then came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and were making a request of him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Verse 22, Philip came and told Andrew, and Andrew and Philip came and told Jesus. Okay, anong makikita po natin dito? Dahil merong Greek na pangalan si Philip, or maybe there's a connection, we don't know, kaya yung mga Greek, siyempre, pupuntahan nila si Philip. No? Kumbaga sa Pilipino, uy, Pilipino yung punta tayo doon, magtanong tayo. Merong connection, so he is the Greek connection. No? Connector. I mean, dito. Because they desire to come close to the Lord Jesus Christ. Ano pong sinabi ng Bible? Si Philip, hindi siya makapag-decide. He is undecisive. He is indecisive. In-approach niya sino? Si Andrew. Hindi siya makadiretso. And si Andrew at Philip, sinamahan siya kay Jesus. Nakita niyo yung intimacy? Si Philip, dinala niya kay Andrew dahil kapag ang tao napunta kay Andrew, sigurado mapupunta kay Jesus. Kasi nga yung intimacy, di ba? Pero sa kabilang banda, kung si Peter lang ang nilapitan ng Greek na ito, ano kaya ang magiging response ni Philip, ni Peter? Halimbawa, yung mga Greek lumapit kay Peter, we want to see the Lord. Palagay ko ang response ni Peter, hali kayo! Hali kayo, punta tayo! Kasi ganun ang personality po ni Peter. A real leader, he can quickly decide, no? Pero po si Philip, maaaring approachable po siya sa mga Greeks, pero hindi po siya makapag-decide. Kailangan pa niyang opinion din po ni Andrew, at kailangan din po nasamahan siya ni Andrew papunta po sa Panginoong Jesus. Alam niyo kung bakit? Because Philip is still living in Matthew chapter 10, kung saan sinabi po ng Panginoon, do not go to the Gentiles. You go to the lost house of Israel. So parang nakatatak kay Philip, wala ito sa Constitution and Bylaws. Ang sabi ng Lord, hindi daw pwede na priority ang mga Greek kasi sila ay Gentiles. Kasi yun ang sinabi ng Lord. Hindi mo rin naman siya masisi kasi yun ang sinabi ni Lord. But he missed the message of grace from the Lord Jesus Christ. Di ba niya nakita that Jesus Christ was very gracious even to the Syrophoenician woman? Naging gracious siya sa mga Gentiles na lumalapit sa kanya. He missed it because he is always analyzing. Wala yung faith. Kasi kuminsan, pag masyado po tayo nag-iisip at masyado po tayo nag-a-analyze, namimiss po natin kung ano ba ang nasa puso ng Panginoon. Ano kaya ang gusto ng Panginoon kapag nandito sa sitwasyon na ito? Parang sinasabi niya, these are Gentiles. It's not in the minutes of the meeting to bring the Gentiles to the Lord. Yun ang kanyang sinasabi.
So, pwede niyang sabihin sa isip niya that the Lord has come only for the lost sheep of Israel and not for the Gentiles, not for the Jews. Kaya po siya ganito. Pero, wala po siyang bigger vision. Hindi niya po na-feel yung heart ng Panginoon para po sa mga lost. Hindi po niya natandaan yung sinabi ng Panginoong Hesukristo dun sa chapter 16 na sabi niya that he who comes to me, I will never cast out. Kasi kahit Jew ka or Gentile ka, ang sabi ng Panginoon, kapag lumapit ka sa akin, I will not cast you out. So, ibig sabihin, it's okay to bring these Gentiles to the Lord. No? Pero si Philip, na-miss po niya ito. Okay, punta tayo sa pang-apat. Ang pang-apat, tignan din po natin kung nag-improve na sa John chapter 14 verse 9. John chapter 14 verse 9. 3 years after ng pagsasama po nila, ito po yung dopo tre anni, ha? 3 years after, ano po ang nangyari? Ito po yung time kung saan ang Panginoon ay kino-comfort niya yung kanyang mga disciples kasi he is about to suffer, to be arrested and to suffer. Kino-comfort niya yung kanyang mga disciples. Ito yung sa John chapter 14 na sabi niya na do not let your heart be troubled, trust in God, trust also in me, etc. No? Ito yung sinabi niya na I am the way, the truth, and the life. Ito yung John chapter 14 ito. Ngayon, dun po sa verse 19, may sinabi po si Philip, John chapter 14, verse 8. Ang sabi ni Philip, Lord, sabi kasi ni Jesus sa 7, if you had known me, you would have known my Father also. Yun ang sabi ni Jesus, no? Kung alam niyo ako, kilala niyo na rin ang Ama. From now on, you know Him and have seen Him. Kasasabi pa lang ito ni Jesus, ano pong sagot ni Philip? Philip said to him, Lord, show us the Father and it is enough for us. Di ba? 3 years, Philip saw the face of the Lord Jesus Christ face to face. And yet, he asked the Lord Jesus Christ, Lord, show us the Father at okay na kami. It's already enough for us. Ano pong sagot ng Panginoon sa kanya? Dito sa verse 9, Jesus said to him, have I been so long with you and yet you have not come to know me, Philip? Gaano mo na ba ako katagal kasama hanggang ngayon? Ganyan pa rin yung pag-iisip mo, ganyan pa rin yung pananampalataya mo. Yan po si Philip. No? 3 years. Kasama po niya ang Lord, nakita niyang mga himala, and yet, show us the Father, and that will be enough for us. Hindi pa ba enough? No? Sabi ng Panginoon, di ba, I and the Father are one. Yun ang lagi niya po yung sinasabi. So here is Philip, a man of limited ability, inadequate faith, just like us, imperfect understanding, just like us. No? Sometimes, we put God in a box. Kung ganito kumilos ang Diyos, ganito rin. Kung di ko nakikita, hindi. Okay? But you know what? Someday, doon po sa regeneration, doon po sa paghahari ng Diyos in the future, kasama po si Philip na uupo to rule over the tribes of Israel. Grabe ano? Meron silang upuan. Alam niyo ba yun na naka-reserve na ang seats na ito, 12 seats na ito, para sa mga apostles? And yet, kung titignan natin sila, qualified ba sila? Because sometimes, when we read the Bible, hindi natin iniisip na these are real people. These are real people with weaknesses.
na lahat ng nakasulat sa Bible ay totoong nangyari, hindi ito sinulat lamang ng tao. These are real people na dinidescribe po ng Panginoon. And sometimes nililimit natin yung bagay na ito dun sa parang nasa libro lang siya. Pero makikita po natin na ang Diyos, bagamat inadequate, bagamat may mga weaknesses po ang mga apostles, yung promise po niya sa kanila that they will have a seat. They will have the throne. May mga thrones po sila and they will judge the tribe of Israel. So, at alam niyo po ba, ang sabi po ng tradition, that he died as a martyr. Lagi ko pong sinasabi, pag sinabi kong tradition, history. Okay? Na ang ibig ko lang sabihin, hindi siya nakasulat sa Bible and yet nangyari. He died as a martyr. 14 years after the death of James, namatay po si Philip. And nung nabalitaan po ito ni Nathaniel, ang ginawa po niya, he risked his life para magkaroon po ng decent na burial ang kanyang kaibigan na si Philip. At nailibing po ito ng maayos. And before he died, he only had one request. Anong request niya? When he was dead, that they will not wrap his body in linen like his Lord, because he wasn't worthy of that. Yun po yung kanyang request. Wala po siyang masyadong pananampalataya, and yet, nagkaroon po siya ng pananampalataya. Kaya nga po namatay siya. Namatay siya as a martyr. And he became loyal, very loyal to the Lord Jesus Christ until he died. And let's go, of course, dun sa pangalawang tao, sa second group, which is Nathaniel or Bartholomew. He's only introduced to us in one passage. Pagkataas nun, wala na. Yun lang. Makikita niyo si Nathaniel doon lang. Yung name lang niya nandun sa nandun sa list ng mga apostles. Yun lang ang pangalan niya at isang kwento tungkol sa kanya dito lang po sa Book of John. Makikita ang kwento niya, chapter 1. So his name is Nathaniel actually. Yung Bartholomew apelyido po yun. Parang Simon, pangalan, ang apelyido niya Bar-Jonah. Kasi di ba ganun ang ano nila, parang apelyido nila yung the son of. The son of. So actually, lagi kasing sinasabi Bartholomew. Okay? Yun kasi ang laging sinasabi dun sa Synoptic Gospels. But actually, his name is Nathaniel. So, Bartholomew means son of Ptolemy. Bar means son. Di ba? Kaya nga meron tayong Bar-Jonah. Bar. Yung bar na yun, it means son. Son of. Okay? So, Bartholomew means Bartholomew, son of Ptolemy. Nathaniel, son of Ptolemy. Two names, his first and his last. And his name is also means gift of God, son of Ptolemy. At magkaiba po sila ni Philip sa ibang bagay. Pareho sila sa paraang they are both seeking the Lord. Pareho po nilang hinahanap ang Panginoon, and because they are friends, I believe na magkasama silang pupunta ng sinagoga, magkasama po silang nagpe-pray, magkasama po silang nagba-Bible study, okay? Ang ganda kapag meron kang, kung ikaw si Philip, meron kang Nathaniel sa buhay mo, napakaganda. You know why? Pareho kayo nagsasearch ng scripture. Pareho kayong nagsisik sa kalooban ng Panginoon. So Nathaniel is full of faith. He is meditative. He is in awe of the supernatural. At sa umpisa makikita mo agad yung faith niya, solid as rock sa Panginoong Jesucristo. He came from Cana of Galilee. Again, a little village in Galilee. He was brought to Jesus by Philip.
So he was acquainted with the rest of the group. And there is only one passage, kagaya ng sinabi ko na makikita natin siya. Let's go back to verses 43 to 51. Pero punta na tayo sa verse 45. Philip found Nathanael and said to him, "We have found him of whom Moses wrote in the law, and the prophets also wrote, Jesus, the son of Joseph, from Nazareth." So it implies that Nathanael was a seeker of truth, a seeker of the Messiah. No? And it is also implied that he knows messianic prophecy. Kasi nga sabi niya, yung hinahanap natin, nakita na natin yung hinahanap. No? The implication is that Nathanael is a learner or a student of the Bible, of the scripture. And it is also implied that Philip and Nathanael spent hours and hours together to study the scriptures together. So yun po yung good side ni Nathanael. No, that's his good part. Just like Philip, he wanted to know God's truth. He's hungry for the things of God. Pero ano po yung bad side ni Nathanael? Makikita natin po agad dito, no, anong sabi niya? Can anything good come out of Nazareth? Alam niyo kung bakit niya nasabi yon? Kasi po, ang Nazareth is the last stop to the Gentile country. Okay? Madalas daanan ito from Damascus, okay, papuntang Egypt, dinadaan-daanan, and it was said that Nazareth is a city of garbage. Kasi nga, yung mga tao sa Nazareth, ayaw nila na may mga dumadaan-daan doon sa lugar nila, so they just dump their garbage there para walang masyadong pumunta sa kanila. And, ang sabi din na ang Nazareth ay isang lugar na walang class. Unrefined, despised, wild place, uneducated. So, kaya ang sabi po ni Nathanael nung narinig, yung sabi kasi, nakita na namin ng Messiah, anak siya ni Joseph na taga Nazareth. Is there anything good come out of Nazareth? Okay, ano yung nakita niyo sa kanya? Prejudice. Prejudice. Okay, agad yun ang lumitaw po sa kanya. No? Pero hindi naman siya naging prejudice hanggang sa nakilala po niya ang Panginoon. Anong solution dito ni Philip nung sinabi niya yun? Verse 46, ang sabi pa rin ni Philip, hindi siya nag-give up. Ang sabi niya, come and see. Okay, kung ayaw mo maniwala, ka, sumama ka. Come and see. Yun po ang sabi ni Philip. At nakita niyo po na bukas din ang puso po ni Nathanael, sumama siya. Okay? Sumama po siya. And then, verse 47 to 48, Jesus saw Nathanael coming to him and said to him, "Here is truly an Israelite in whom there is no guile, there is no deceit." Okay? Ano po kayang ibig sabihin nun? So we know that the word Israel, hindi talaga Israel, di ba? Ano yung original na name ni Israel? Jacob. Ano ibig sabihin ng Jacob? Manloloko, full of deceit or deceitful. Okay? So, pinalitan po ng Diyos yung pangalang Jacob. Huwag nyo pangalanan ng anak nyo ng Jacob, ha? Okay, lolokohin kayo niyan. Okay, so, kung maaalala po nyo sa kwento po sa Genesis, di ba ang sabing gano'n ni Esau? Sabi niya, your name is really Jacob because you have deceived me twice now. Di ba, 2 beses niyang niloko. Ninakaw niya yung inheritance, at the same time, yung birthright niya, di ba? So, yung pangalang Jacob na yun, kasi God, if God wants to change a person, binabago niyang pangalan, di ba? So, he changed, when Jacob wrestled, if you remember, he wrestled with a man, pero actually, an angel. Alam natin na si Jesus yun, no? Doon sa Old Testament. So, it's a Christophany actually.
So, nung nakipag-wrestle siya, doon, and then, di ba, pinalitan nga niya yung pangalan ni Jacob, ginawa niyang Israel. Isang tao na hindi karapat-dapat, and yet, pinili niya na maging panggagalingan po ng 12 tribes of Israel. Napaka-gracious ng Panginoon. Hindi siya tumitingin ng qualification. Basta't pinili ka niya, gusto lang niya mabago ang buhay mo ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang grace, at babaguhin ka niya. At makita po ninyo dito ang sabi ni Jesus Christ, He is truly an Israelite. Hindi siya galing kay Jacob, galing siya sa Israel. It's a commendation actually. Parang sinasabi niya na ito ang totoong Israelite. Okay. Ibig sabihin, maka-Diyos. Maka-Diyos siya eh. Nathaniel is godly, actually. No? And Nathaniel said to him, to Jesus Christ, verse 48, "How do you know me?" Yun pa lang ang sinabi niya, here is an Israelite. No? In whom there is no deceit. Alam agad ni Nathaniel siya yun. Paano mo ko nakilala? Alam mo sagot ni Jesus Christ, "Before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you." Yun lang ang sinabi ni Jesus Christ, pero ang automatic na sagot niya, "Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel." Yun lang wala pa siyang nakita na miracles. Namangha siya agad, na-amaze siya agad dun sa single, na instance na yon where he saw the omniscience of the Lord Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Paano niya ako nakita? Mag-isa lang ako dito. Alam niyo kasi, ang sa Palestine pala, sa mga likod-likod ng bahay or sa tabi ng bahay, kasi nga maliliit lang yung bahay nila, may kwarto, ganyan. Meron silang mga fig tree na lumalaki ng napakataas, na yung shade ay napakalaki, at dito po nagpupunta ang mga tao kung gusto nilang mag-meditate, kung gusto nilang mag-search, kung gusto nila ng tahimik na wala sa loob ng bahay. And so we see that Nathaniel, meron siyang lugar na, yun, ito yung fig tree. Ito yung lugar kung saan siya nagpipray. Ito yung lugar kung saan siya nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito yung lugar kung saan siya nag-meditate. Ito yung lugar na mag-isa lang niya. Kaya namangha siya, bakit siya nakita ng Panginoon? Before Philip called him, I saw you. I saw you, Nathaniel, that you are searching for me. I saw you, Nathaniel, that you are praying. I saw your heart, Nathaniel, that you are seeking after me. Nakita na kita, sabi niya. So, ito po yung reason kung bakit si Nathaniel sold out siya. Yun lang, sold out siya na siya ang Messiah. Yung isang bagay lang na yun na nakita niya. No? And sa verse 49, Nathaniel answered him, "Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel." Nathaniel knew it immediately and instantly. And then, sabi po sa verse 50, Jesus answered and said to him, "Because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe?" Yun lang nakita mo, napakaliit lang na bagay nakita mo, you will see greater things than this. It's actually a promise. A promise to Nathaniel that you will see greater things than this. Binigay niya po yun kay Nathaniel. That's why naranasan po nila yun, di ba? They cast out demons, 2 by 2. I believe ang partner po dito ni Nathaniel ay si Philip. When the Lord sent them 2 by 2, 270, and the Lord sent them 2 by 2. And He said to him, ang ganda, "Truly, truly, I say to you, you will see heaven open, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Tignan po ninyo ulit. Meron bang instance sa Bible, in the Old Testament, that you see angels ascending and descending? Meron.
Noong si Jacob, di ba? Nakita niya yung vision, but there was a staircase. Nakita natin that the angels are ascending and descending on the staircase. Pero dito, anong sabi ng Bible? On the Son of Man. Pointing to himself that he is now the staircase. He is now the way. So, the angels are descending and ascending on the Son of God, on the Son of Man. So Nathanael understood the glory of the Lord Jesus Christ better than anybody else. He never asked a question. Dito po sa Gospels, wala ka nang nakita tungkol sa kanya. Kasi wala na siyang problema, it's enough. Wala siyang ibang question. He never frames another question. He never appears in the rest of the whole account. Yun lang yun. Ang nakita natin sa kanya. He was like a solid rock. And according to history, binalatan siya ng buhay because of his faith. He was flayed alive, sabi. Was beheaded and died as a martyr. At kagaya po ng ni Philip, he was very loyal to the Lord Jesus Christ. And so I'll go back to the question, what kind of people God uses? Seekers of God, like Philip and Nathanael, yet flawed with prejudice and sometimes doubt. Yet, God is able to use them for His glory. Kagaya ka rin ba ni Philip? Anong meron kang katanggihan kagaya ni Philip? Anong meron kang katanggihan kagaya ni Nathanael? Don't worry. God can still use you for His glory. Let us pray. Heavenly Father, we thank you that even though we have imperfections and weaknesses, you still chose us, Lord. And you are choosing us to go and make disciples, to preach the good news, to be a vessel for your honor and glory. Thank you, Father, for your grace, for your unconditional love. And thank you, Lord, for the wisdom and the guidance that you are giving us. And every time we share your word and we share the gospel, Lord, you are working in our lives. Thank you, Father, for this day. Thank you, Lord, for blessing each one of us. In Jesus' name, we pray. Amen. God bless you.